Panahon na nga ba para kumuha ng panibagong center itong San Miguel Beermen? Dahil mukhang kinakailangan nila na magkaroon sila ng bagong big man na pwedeng pang backup dito kay Junmar Fajardo. Dahil syempre kung ikaw naman ang San Miguel Beer, gusto mo na magkaroon ng tinatawag na additional center. Si Fajardo ang isa doon sa makatutulong para sa kanila. Kaya nga kung ikaw itong Magnolia Chicken, itong San Miguel Beer, at meron kang oportunidad na makuha si Kate Flores, at ang kapalit si Motau Tua, dapat siguro pumayag na. Dahil sa tingin ko, itong si Kate Flores, kung pag-uusapan yung skill set, pwedeng-pwede yan pantapat dito kay Motau Tua. At syempre, kung ikaw naman itong San Miguel Beer, alam mong mas athletic na player itong si Kate Flores. Kaya nga mas bagay na siya dito sa San Miguel. Nakita natin kung paano nagko-contribute itong si JM Calma para dito sa San Miguel kapag siya ay naglalaro. Kaya mukhang pwedeng-pwede nga na itong si Kate Flores talaga ay mapunta na dito sa San Miguel at sigurado magiging malaki ang iaambag niyan para dito sa kanyang lineup ni Coach Leo Austria kung sakasakali na mapunta nga siya dyan. Ngayon, kung ikaw naman itong si Motau Tua at mabalagay ka dyan sa Titan Ultra, pagkakataon nito para ipakita kung ano ang kaya mong gawin. Marami nagsasabi na hindi naman nabibigyan ng sapat na playing time ito si Tau Tua dito sa San Miguel Beermen at kung siya mapunta dyan sa Titan Ultra, ito na pagkakataon para ito'y kanyang maipakita. Kaya nga, isa to sa mga very interesting na mga trades kung sakasakali na ito talaga yung mangyari. Itong Kate Flores for Motau Tua, balanse naman yan. Kaya sigurado na ito i-approvehan agad ng PBA Trade Committee. Kaya nga, wag na tayong magtaka kung sa mga susunod na araw ito'y gawin talaga ng San Miguel Beer pati na nitong Titan Ultra para parehong mapalakas yung kanilang lineup na maging ready na sa mga darating pa na matitinding mga laban. Samantala naman itong Birch Fiber Exers ay isa dito sa mga posible na maging bagong champion sa PBA base lang doon sa pagpapalakas doon sa kanilang roster. Naging isa doon sa mga sabihin nating focal points ng usapan ngayon ay posible na ba na itong Converge Fiber Exers ay kunin ngayon itong si Cliff Hodge mula dito sa Meralco Bulls. Tapos si Cliff Hodge, isa yan dito sa mga patagal na at mga veterano dito sa sa Meralco, pero pinag-iinteresan daw ito na makuha nitong Converge Fiber Exers para magkaroon sila ng isa pang big man na makatutulong dito sa kanilang lineup. Kaya nga marami nagsasabi na kapag nakuha ng Meralco ng Converge itong si Cliff Hodge, lalong magko-complement dito sa laro nitong si Arana, si Baltasar at ng iba pang mga magagaling nilang players. Kaya nga kung sakasakali ito talagang Converge Fiber Exers, makikita natin kung gaano sila kaseryoso dito sa pagkuha ng mga tinatawag na mga matitinding players. Hindi nagdadalawang isip ang management pagdating dito sa tinatawag na paggastos para makakuha ng mga players talaga na magbibigay ng matinding performance para sa kanilang lineup. Kaya nga sa tingin ko mukhang nababagay talaga dito sa Converge itong si Cliff Hodge dahil yung estilo ng laro nito ay pwedeng-pwede talaga para dito sa Fiber Exers. Ngayon, kung pag-uusapan naman kung sino pwedeng ibigay ng Converge, nandyan si Pau Habillonar. Kaya hindi na ako magtataka kung sakasakali nga na one of these days baka nasa Converge na itong si Cliff Hodge dahil syempre kung ikaw naman ang Fiber Exers, alam mo kung ano ang kalibre nitong si Hodge at yan ang dahilan kung bakit gusto na talaga nila na makuha ngayon dahil hindi naman magiging madali yung pagkuha ng kampyonato ng Converge at yung pag-acquire ng mga top talents katulad ni Cliff Hodge ang magiging isa sa paraan para ito talaga ay kanila magawa.